Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2461. Kung tutuusin, hindi pa rin siya ganoon kagaling. Sa martial world, ang malalakas ang laging panalo. Hindi niya nais na magdulot ng anumang hindi kinakailangang gulo sa sandaling iyon. Sa tanong na iyon sa isip, gumawa si Jackie ng isang malinaw na desisyon. Gumawa siya ng mga seal pagkatapos ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay habang ang katawan ng tableta ay nagsimulang umikot muli ng mabagal. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, ang mga golden pill rune na nasa hangin ay nagsimulang mabilis na umikot sa paligid ng pill body. Sa sandaling sumanib sila sa katawan ng tableta, ang mga golden pill rune ay nagpalabas ng isang makulay at gininto ang kinang. Pagkatapos nito, pinagsama sila sa katawan ng tableta. Mayroong kabuoang 830 pill rune. Kinokontrol ni Jackie ang mga rune na iyon at isa-isang isinama sa katawan ng tableta. Habang ang mga pill rune ay sumanib sa pill body, medyo nanginginig ang kamay ni Jackie, may ginagawa sa pill body. Naging sanhi ito ng Pildores na nasa 80% refinement ay naging 50%. Sinadya ni Jackie na pabagalin ang proseso bago niya pinagsama ang pill rune sa pill body. Isang energy-breaking pill na kumikinang sa mahinang gintong liwanag na umikot sa hangin. Inabot ni Jackie at kinuha ang tableta. Nagpakawala siya ng hininga nang mawala ang medyo hindi tiyak na pakiramdam sa kanyang puso. Tagumpay. Paliwanag niyang sabi. Sa sandaling iyon, nalipat ang kanyang atensyon sa kanyang paligid. Muli niyang naramdaman ang mga titig sa kanyang katawan. Agad siyang lumingon at nakita niya sina Rudy at Grayson na nakatitig sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Nakatingin sa kanya ang dalawa na para bang pinatay niya ang kanilang mga ama. Si Rudy ay nasa isang masamang kalagayan. Nakaawang ang kanyang bibig na parang nalason. Habol ang hininga ni Rudy at mapatla ang mukha. Kitang-kita kung gaano karaming dagok ang naranasan ng kanyang mental state. Si Grayson ay nasa isang bahagyang mas mahusay na estado, ngunit hindi mas mahusay. May nakikita pa siyang selos at puot sa mga mata ni Grayson. Pagharap sa ekspresyong iyon, si Jackie ay hindi kapani-paniwalang kalmado. Nakita na niya ang ganoong tingin sa napakaraming tao noon. Sa tuwing siya ay gumanap na medyo mas mahusay, maaari itong mag-imbite ng puot ng iba. Sinasabi ni Grayson na ang kanyang mga talento ay higit na mataas, at nagpapakitang gilas sa harap ng lahat. Gayunpaman, kahit na matagumpay niyang napino ang isang pang-anim na baitang na tableta sa sandaling iyon, hindi ito magiging sanhi ng labis na kaguluhan. Talagang kinasusuklaman ni Grayson si Jackie sa pagnanakaw ng kanyang kulog. Matapos matagumpay na mapino ni Jackie ang isang pang-anim na baitang na tableta, hindi nahahawakan ng iba si Grayson sa ganoong kataas na pagsasaalang-alang. Napabuntong hininga si Grayson habang malamig na nakatitig kay Jackie. Iba ka talaga. Akala ko may mali sa ulo mo kanina, pero may kakayahan ka talaga. Gayunpaman, tiyak na may mali sa iyong karakter. Sa sobrang galing mo, bakit hindi mo na lang i-voice out kanina? Pinilit mong paglaruan kami at gugulatin kami. Hindi ko igagalang ang kasuklam-suklam mong ugali. Medyo natahimik si Jackie sa sinabi ni Grayson. Kahit na sinabi niyang talented siya kanina, mag-iimbito lang ito ng pangungutya. Bakit niya gagawin iyon? Sa pamamagitan lamang ng pagpapatunay ng kanyang kakayahan ay magagawa niyang isara ang lahat. Kabanata 2462. Sinabi iyon ni Grayson dahil lang sa ayaw niyang iba ang tingin sa kanya ng mga tao pagkatapos niyang ipakita ang kanyang mga talento. Gusto niyang magkaroon ng mas magandang pananaw si Elder Horst sa kanya kaysa kay Jackie. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Jackie at sinabing, kahit gusto mo akong ibagsak, dapat gamitin mo man lang ang utak mo. Kung ngayon ko lang sinabi na talented ako, ano na lang ang naisip niyong lahat? Sinasabi mo lang lahat ng ito dahil ninakaw ko ang kulog mo. Kinamumuhian ko ang mga taong katulad mo na higit na nag-iisip sa iyong mga kaunting talento. Ang gagawin mo lang ay subukan at itulak ang lahat pababa mula sa iyong mataas na upuan. Ang mga salitang iyon ay halos magdulot ng pagluwa ng dugo ni Grayson. Kasing kamangha-mangha ang bibig ng brat na iyon gaya ng kanyang mga talento. Sumigaw si Grayson na nakakuyom ang kamao, huwag mong isipin na matatalo mo ako dahil lang sa nagawa mong pinuhin ang isang pang-anim na baitang na tableta. Let me tell you, ngayon lang ako nasa ganitong level dahil sa maikling panahon ko lang natutunan ang way of the pill. Kung bibigyan mo ako ng kaunting oras, tiyak na mas mahusay ako kaysa sa iyo. I'll be so much better than you, wala ka ng puwang para huminga. Malamig na tumawa si Jackie habang nag-iwas ng tingin, hindi man lang nag-abalang kausapin si Grayson. Si Rudy ay parang naputol ang kanyang mga buto. Para siyang babagsak sa sahig.
Siya ay galit na galit, ang kanyang tiyan ay napuno ng hindi maubos na galit, ngunit wala siyang magagawa. Gusto niyang ilabas lahat ng galit niya gaya ng ginawa ni Grayson. Gusto niyang sumigaw at sumigaw, ngunit alam na alam ni Rudy na hindi papayag si Jackie na matapakan ng todo. Kahit anong sabihin niya, makikitang biro lang. Biglang may kakaiba sa mukha ang lahat. Baka sa kanilang mga mukha ang pagtatalo at pagkagulat, pati na rin ang pag-aatubili. Bahagyang umubo si Elderhorst, sinira ang kakaibang kapaligiran. Lumakad siya ng ilang hakbang pasulong habang inabot niya si Jackie at sinabing, ibigay mo ang energy breaking pill. Let me check kung 50% ang refinement. Ang mga salita ni Elderhorst ay matagumpay na muling bumulusok sa kakaibang katahimikan. Nanlaki ang mga mata ng lahat habang hinihintay ang huling resulta ni Elderhorst. Kung hindi nakayanan ni Jackie ang 50% refinement gamit ang energy breaking pill, ito ay magpapatunay na wala siyang tunay na kakayahan upang maging isang 6th grade alchemist. Nangangahulugan ito na ang kanyang mga talento ay hindi kasing taas ng kanilang inaasahan. Nang marinig ang mga salita ni Elderhorst, tumangala sina Grayson at Rudy sa matanda na may naghihintay na tingin. Hindi pinansin ni Elderhorst ang lahat ng atensyon. Inilagay niya sa palad niya ang energy breaking pill ni Jackie bago siya kumunat ang mga kilay habang seryosong pinagmamasdan ang tableta. Si Elderhorst ay isang tunay na alchemist sa ika-8 baitang. Walang paraan na makakagawa siya ng anumang mga pagkakamali kapag nagpapatunay ng mga table tasks. Pagkatapos ng lahat, ang energy breaking pill ay isang 6th grade pill lamang. Mariin na ikinuyom ng Vice Treasurer ang kanyang mga kamao. Mukha siyang mas kinakabahan kaysa sa lahat ng naroon. Nagsimulang maging magulo ang kanyang hininga. Kung talagang nagtagumpay si Jackie sa pagiging isang ika-6 na baitang alchemist, ito ay isang bagay na magdiwang ang buong Heavenly Pills. Kung tutuusin, siguradong malaki ang magagawa ng isang estudyanteng kasing talino ni Jackie kung siya ay pinalaki ng maayos. Kahit na ang isang alchemist sa ika-7 baitang ay hindi pasok sa kanyang mga limitasyon. Malaki ang pakinabang sa kanya ng Heavenly Pill sa hinaharap. Si Jackie ay isang estudyante sa ilalim niya, kaya tiyak na makikinabang din siya ng malaki kay Jackie sa hinaharap. Tiningnan ni Elderhorst ang energy breaking pill ng may mahusay na pagsusuri. Sa huli, may kumikinang sa kanyang mga mata habang ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngiti. Kabanata 2463. Pagtingin sa ngiting iyon, halos tumigil ang hininga ng Vice Treasurer. Tiwalang sinabi ni Elderhorst, higit sa 50% refinement. Kahit wala pa sa 60%, halos nandoon pa rin. Napakahusay. Sa ngayon, ika-6 na baitang alchemist ka na. Nang sabihin niya iyon, bahagyang ngumiti si Elderhorst habang nakatingin kay Jackie na may maluwag na ekspresyon. Ang mga salita ni Elderhorst ay karaniwang kumpirmasyon. Sa sandaling iyon, iba't ibang damdamin ang dumaan sa puso ng bawat isa. Karamihan sa kanila ay nabigla. Bahagyang nawala si Jackie sa 60% refinement. Nangangahulugan ito na bahagyang mas mahusay si Jackie kaysa sa mga regular na alchemist sa ika-6 na baitang. Lahat sila ay napakalayo mula sa pagiging isang ika-6 na baitang alchemist, ngunit si Jackie ay gumagawa na ng kanyang mga hakbang patungo sa pagiging isang ika-7 baitang alchemist. Napakalaking pagkakaiba ng kanilang mga talento kaya napilitan silang aminin ang pagkatalo. Huminga ng malalim si Rudy. Umindayog ang katawan niya at malapit na siyang mawala. Kahit anong gawin niya sa sandaling iyon, wala itong silbi. Bigla siyang tumalikod habang naglalakad patungo sa mga materyales na inihanda ni Elderhorst para sa kanya. Nakatitig siya kay Jackie sa buong biyahe. Hindi pa niya nasisimulan ang pagpino ng kanyang tableta. Isang malaking dagok ang ginawa ni Jackie sa kanyang kalooban, ngunit kailangang magpatuloy ang pagsubok. Saktong paglingon niya, isang pamilyar na boses ang narinig sa likuran niya. Sumimangot si Constance, itapon mo ang mga pipong kaisipang iyon sa iyong ulo. Huwag hayaang maapektuhan ka nito. Gaano man kalakas ang ibang tao, hindi ikaw iyon. Ano ang pinunta mo dito? Tiyak na hindi mo ako kailangan na ipaalala sa iyo. Kung maapektuhan ka ng ganito, at mabibigo kang maging estudyante ng alyansa, sasabihin ko sa mga matatanda ang lahat kapag nakabalik na tayo. Alam mo kung paano ang mga matatanda. Alam mo kung anong uri ng parusa ang matatanggap mo. Sa sobrang takot ni Rudy ay kinilig siya. Hindi man lang siya naglakas loob na iikot ang ulo. Hindi biro ang sinabi ni Constance. Walang ni isang matanda sa Golden Pills na hindi malupit. Kung may nangyari man sa sandaling iyon, hindi man lang siya naglakas loob na isipin kung ano ang kakaharapin niya sa kanyang pagbabalik. Dali-dali niyang inayos ang sarili at huminga ng malalim. Ibinaon niya ang kanyang tingin sa Pogan. Bulong niya sa sarili, tagumpay lang. Walang kabiguan ang pinapayagan. Isang malakas na suntok ang natamo sa kanya. Ang taong inaakala niyang matapakan niya ay talagang napakatalino. Wala siyang mapaglabasan ng galit, kaya natural na naghihirap siya sa sandaling iyon.
Nakita ni Grayson na sinimulan na ni Rudy ang pagpino ng kanyang mga table tasks at hindi na naglakas loob na mag-antala pa. Sa sandaling iyon, nagsimula na rin siyang gumalaw. Hindi ito ang panahon para magtaka siya kung gaano kahusay si Jackie. Kailangan niyang magmadali at pinuhin ang isang energy breaking pill para patunayan ang kanyang talento at husay. Hinawakan ni Elder Horst ang nakausli niyang tiyan habang naglalakad patungo kay Jackie. Inabot niya ang malaking kamay niya habang tinatapik ang balikat ni Jackie. Hindi masama. Ikaw ay isang pambihirang usbong. Wala akong nakitang sino mang may ganoong potensyal sa loob ng 2 o 3 taon. Huwag kang mag-alala, iba na ang recruitment ngayon sa dati. Ibibigay sa iyo ng alyansa ang lahat ng kailangan mo para lumago. Ang kailangan mo lang gawin ay makinig sa aming mga pagsasaayos. Tumangala si Jackie sa nakangiting matanda. Bahagyang tumango lang siya, walang sinabi. Kabanata 2464. Si Elder Horst ay nagpinta ng isang napakagandang larawan, ngunit si Jackie ay hindi isang musmos na bata. Hindi siya maniniwala sa ibang tao ng ganoon kadali. Kahit na sinabi ni Elder Horst na may nangyari sa alyansa na naging sanhi ng pag-iiba ng recruitment, naghihintay pa rin si Jackie na malaman kung paano ito makakaapekto sa kanya. Tuwang-tuwang naglakad ang Vice Treasurer kay Jackie. Hindi niya napigilan ang ngiti sa labi. Napakahusay mo. Malakas niyang puri. Bahagyang tumango lang ulit si Jackie. Wala siyang masyadong reaksyon. Noon pa man ay alam na niya ang kanyang husay at potensyal, kaya natural na hindi siya masasabik gaya ng iba. Huwag kang mag-alala, talagang hindi hahayaan ng Heavenly Pills na masayang ang iyong mga talento. Tiyak na itataas ka namin ng maayos, basta't mananatili kang tapat sa amin. May ibang kahulugan ang mga salita ng Vice Treasurer, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling hindi kapani-pani walang nasasabik. Hindi napigilan ni Jackie na magpakawalan ng tahimik na tawa. Ang Vice Treasurer ay talagang mas interesado sa mga huling salita. Gusto niyang manatiling tapat si Jackie. Sa sapat na katapatan lamang makakakuha si Jackie ng sapat na mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Pills ay hindi mag-aaksaya ng mga mapagkukunan nito at walang makukuha. Tumango si Jackie, hindi pa rin nagsasalita. Si Jackie ay hindi isang taong nakalimot sa mga tumulong sa kanya. Hanggat walang ginawa ang Heavenly Pills laban sa kanya o saktan siya, babayaran niya ang mga ito sa hinaharap. Maya-maya, dumating sa tabi nila sina Constance at Zane. Tamang sinukat nilang dalawa si Jackie. This time, iba na ang ekspresyon ng mga ito sa kanya. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ng mga ito na para siyang clown. This time, parang malalim ang iniisip nila, parang gusto nilang alamin ang lahat tungkol kay Jackie. Bahagyang ngumiti si Constance habang malinaw na sinabi niya, ikaw talaga ay isang master. Ang magandang talento ay hindi dapat itago. Ang mga panlabas na rehiyon ay pa rin ang mga panlabas na rehiyon. Kung ang isang tao sa iyong talento ay nasa panloob ng mga rehiyon, tiyak na magdudulot ka ng maraming alon. Sinisikap ni Constance na lampasan ang kanyang mga hangganan sa sandaling iyon. Nang marinig iyon ng Vice Treasurer, galit siyang sumagot, Mr. Constance, tumigil ka dyan. Huwag isipin na hindi ko alam kung paano kumikilos ang panloob na rehiyon. Napakaraming mapagkukunan, ngunit lahat kayo ay nagskema sa isa't isa. Kung may master na pumasok, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanila? Napatingin si Jackie sa Vice Treasurer. Nang magpapatuloy sa pakikipaglaban ang Vice Treasurer, nagtaas ng kamay si Jackie para pigilan siya. Nilinggan niya si Constance. Umakto si Jackie na parang nakalimutan na niya ang lahat ng sinabi ni Constance sa kanya noon. Mahinahong sinabi ni Jackie, syempre, gusto kong pumunta sa Golden Pills. Nagdulot ng lamig ang mga salitang iyon sa Vice Treasurer. Nagmamadaling lumingon ang Vice Treasurer na nanlalaki ang mga mata. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Jackie at may sasabihin pa sana siya nang nagpatuloy si Jackie. Ngunit sayang, mayroon akong isang hindi kapani-pani walang masamang relasyon kay Rudy mula sa Golden Pills. Ngayon mo lang nakita kung ano ang ginagawa niya. Kung sasali ako sa Golden Pills, siguradong may balak si Rudy laban sa akin. Gusto ko lang mag-focus sa alchemy. Malinaw na ayaw kong maapektuhan ako ng mga maliliit na bagay na ito. Dapat maintindihan mo, hanggat nasa Golden Pills si Rudy, hinding-hindi kita sasama. Kabanata 2465. Ang mga salita ni Jackie ay hindi kapani-pani walang makamandag. Sinisi niya si Rudy sa hindi pagsali sa Golden Pills. Kung mas naging talented si Jackie, maaaring isaalang-alang ng Golden Pills na si Payne si Rudy para gawing formal na estudyante si Jackie. Oo nga, sa sandaling natapos si Jackie, malalim ang iniisip ni Constance. Para bang seryoso niyang pinag-iisipan ang posibilidad. Bago sumabog ang Vice Treasurer, nagmamadaling tumalikod si Jackie at kinindatan ang Vice Treasurer.
Naintindihan naman agad ng Vice Treasurer ang ginagawa ni Jackie. Pinipigilan niya ang galit sa kanyang puso habang wala siyang sinasabi. Nang mga sandaling iyon ay biglang may narinig na kalabog sa kanilang likuran. Lumingon ang ilan sa kanila at nakitang may maliit na pagsabog ang pagin ni Rudy. Ang mga gamot na likido ay tumalsik kung saan-saan. Ang unang pagsubok ni Rudy ay isang ganap na kabiguan. Malamig na ngumiti si Jackie. Logically, ang unang hakbang ay dapat ang pinakamadali. Ang mga pagkakamali ay hindi dapat gawin sa hakbang na iyon. Sumabog na ang mga likidong panggamot ni Rudy dahil sa mali niyang iniisip. Narinig niya lahat ng sinabi ni Jackie kanina. Nagawa ni Jackie na isara ang lahat ng siya ay nag-aayos kanina, ngunit si Rudy ay hindi ganap na makapag-focus sa lahat sa kanyang mga iniisip sa lahat ng dako. Nang marinig niya ang mga salitang iyon na sadyang pinuntirya ni Jackie, natural na nawala ang katahimikan ni Rudy. Sa mga talento na ni Jackie na naging sanhi ng panginginig ng buong katawan ni Rudy, nawalan siya ng kontrol sa balanse saglit at naging sanhi ng pagsabog ng furnace. Sa pagtingin sa tanawing iyon, nakasimangot si Constance habang naglalakad siya pasulong at sinabing, Rudy, hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Kung guguluhin mo ito, tiyak na mapaparusahan ka pagbalik mo. Itapon na ang mga pipong kaisipang iyon ngayon din. Hindi ka na pwedeng magkamali. Huwag kalimutan, mayroon ka lamang 3 pagkakataon. Nasira mo na ang isa sa unang hakbang, paano kung magkamali ka pa? Alam mo ang kahihinatnan. Pinilit ni Constance na ilabas ang mga huling salita sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin. Kitang-kita kung gaano kagalit si Constance sa sandaling iyon. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Jackie. Iyon talaga ang gusto niya. Napatingin si Elder Horse kay Jackie at natural na nahuli ang ngiti ni Jackie. Bigla siyang natawa nang sabihin niya sa katulong sa likod niya, dalhin mo si Jackie sa back hall. Pagkatapos nito, ibigay sa kanya ang ika-6 na baitang alchemist badge at gumawa ng record para sa kanya. Mag-aayos pa ako pagkatapos ng pagsusulit. Ang katulong sa likod ng nakatatandang horse ay nagmamadaling tumango. Nagmamadaling lumapit ang katulong at sinenyasan si Jackie. Napabuntong hininga si Jackie, hindi pa rin siya ganoon kagaling sa pagkontrol sa sariling ekspresyon. Hindi niya dapat binitawan ang tawa na iyon kanina. Kung hindi, mas marami pa siyang nagawang trick. Gusto niyang masira man lang ang pagsubok ng lalaking iyon. Kung tutuusin, ang lalaking iyon ay patuloy na gumagawa ng gulo sa kanya. Kung hahayaan ni Jackie si Rudy ng ganoon, baka isipin ni Rudy na madaling pantirya si Jackie. Gayunpaman, tila hindi siya bibigyan ni Elder Horse ng anumang pagkakataon na gawin iyon. Napabuntong hininga si Jackie, hindi na nagsalita pa habang sinusundan ang katulong sa likod na bulwagan. Kabanata 2466. Dinala si Jackie sa isang nag-iisang silid, ang isa ay pinalamutian ng mga kasangkapan at isang pinalamutian ng eleganteng layout. May mga iba't ibang pampalamig pa nga sa mesa, at isang malabong halimuyak na bulaklak ang bumalot sa silid. Inanyayahan ng katulong si Jackie na maupo bago niya sinabing, maghintay ka rito. Pagkatapos ng pagsusulit, si Elder Horst ang mag-aayos. Tawagan mo ako kung may kailangan ka, sa labas na lang ako ng pinto. Yumuko ang katulong kay Jackie bago tumalikod at lumabas ng kwarto, si Jackie lang ang naiwan sa loob. Napabuntong hininga si Jackie sa kawalan habang bumubulong sa sarili, dapat mas makontrol ko ang mga ekspresyon ko sa susunod. Kung hindi ito napansin ni Elder Horst, maaaring nanatili si Jackie at nagtagumpay ang kanyang plano, na nagpapahirap sa dalawa. Si Rudy lang ang naapektuhan ng mga sandaling iyon, habang si Grayson ay hindi masyadong nagdusa. Iyon ang ikinalulungkot ni Jackie, ngunit ang gayong mga panaghoy ay walang kabuluhan sa sandaling ito. Dahil doon, isinantibi ni Jackie ang mga iniisip bago siya umupo para magsanay. Simula nang dumating siya sa Middle Province, wala pa. Nagkaroon ng pagkakataong huminahon at magsanay. Siya ay nakatutok lamang sa alchemy, na walang alinlangan na nakaapekto sa kanyang martial advancements. Si Jackie ay formal na naging isang mag-aaral ng alyansa at isang ika-6 na baitang alchemist, na lubos na nakaginhawa. Gayunpaman, kailangan niyang abutin ang kanyang pagsasanay. Nagawa lang niyang maipasok ang Destroying the Void sa ikalawang yugto. Medyo malayo pa siya sa ikatlong yugto, at kailangan niyang magmadali. Matapos makuha ang Formational True Energy, ang kanyang lakas ay malapit na sa isang breakthrough. Malapit na niyang maabot ang Spring Solidifying Realm, ngunit napakahina pa rin niya sa sandaling iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa Spring Solidifying Realm ay magkakaroon siya ng pinakapangunahing kakayahan na protektahan ang kanyang sarili. Mapapasok ni Jackie ang ilang nakatagong sinaunang kaharian. Kay Jackie, 8 oras ang lumipas sa isang iglap. Nang bumukas muli ang pinto ay medyo nagulat si Jackie. Pumasok si Elder Horst, nakangiti habang sinusundan siya ni Rudy at Grayson, na parehong mukhang payapa. Halata sa mga ekspresyon nila na nakapasa silang dalawa.
Sila ay mga alchemist sa ika-6 na baitang tulad niya, kung hindi ay hindi sila magiging masaya. Nang tumayo si Jackie, sinenyasan ni Elder Horst si Jackie na lumapit. Mula sa kanyang storage ring, gumawa si Elder Horst ng isang gintong badge. Sa badge ay ang salitang 6, at mayroong hindi mabilang na maliliit na simbolo sa paligid nito. Ibinigay ni Elder Horst ang badge kay Jackie nang lumapit si Jackie sa kanya. Ito ang iyong badge. Biglang nag-utos si Elder Horst, na tila itinuro sa kung sino man ang nasa labas, wala ng oras, bilasan mo sa loob. Napakunot ang noo ni Jackie nang makita ang dalawa pang nagmamadaling pumasok mula sa labas. Sila ay mukhang nasa edad 40 o 50, may balbas at tila mabangis na ekspresyon sa buhok. Hindi masabi ni Jackie kung gaano sila kalakas ng mga sandaling iyon. Ipinakilala ni Elder Horst si Jackie at ang iba pa, ang nasa kaliwa ay si Aston Cain, at sa kaliwa ay si Martin Lemang. Pareho silang deacon na magdadala sa iyo sa Phoenix Valley. Nagulat ito kay Jackie. Nasaan ang Phoenix Valley? Bakit kaya mabilis silang dinala sa lugar na ito? Ano ang naghihintay sa kanila doon? Ayaw umalis ni Jackie bago malaman ang buong sitwasyon, ngunit wala siya sa posisyon na magpasya niyan. Kung tatanggihan niya kahit na ang utos na iyon, ang alyansa ay hindi magtitiwala sa kanya sa hinaharap at hindi magbibigay sa kanya ng mga mapagkukunan na kailangan niya. Kahit ayaw niya, hindi agad sinabi ni Jackie ang pagtutol niya. Tahimik lang si Jackie at tahimik na nakatingin. Nagpatuloy si Elder Horst, sabi ko kailangan nating mag-recruit ng 5 estudyante sa pagkakataong ito. Ang dalawa pa ay hindi kayang tumugma sa inyong 3 sa potensyal, kaya mananatili sila rito sa ngayon. Kabanata 2467. Kayong 3 ay espesyal, at ang pagpapadala sa iyo sa Phoenix Valley ay ang nais ng mga nakatataas. Ang Phoenix Valley ay isang napaka-espesyal na lugar para sa Middle Province Alchemist Alliance. Maraming nangyayari ngayon, kaya hindi maganda na manatili ka rito. Huminga ng malalim si Elder Horst. Parang may hindi niya masabi, isang sikretong nakabaon sa kanyang isipan. Napakunot naman ang noo ni Jackie. Ang Phoenix Valley ay tila hindi masyadong mapanganib sa anumang lugar, at walang mapanlinlang na dapat na nakatago doon. Kaya lang hindi niya alam kung ang Phoenix Valley ay nasa loob o panlabas na rehiyon. Habang pinag-iisipan ni Jackie ang bagay na iyon, muling nagsalita si Elder Horst, sige, huwag tayong maglokohan. Inihanda ko na ang sisidlan ng espiritu. Hindi na rin kailangang magpaalam, ipapaalam ko sa kanila. Magandang lugar ang Phoenix Valley. Tiyaking nagsasanay ka ng alchemy ng maayos kapag nandoon ka. Magiging maliwanag ang iyong kinabukasan. Hindi na nagpatinag si Elder Horst. Sinaman niya ng tingin sina Martin at Aston, at tumango ang dalawa. Pagkatapos ay dinala nila si Jackie at ang dalawa pa sa isang sisidlan ng espiritu. Hindi pa rin sila makapaniwala sa puntong iyon, kahit na nakasakay na sila sa maliit na sisidlan. Masyadong mabilis ang lahat, at halos wala na silang oras para tunawin ang lahat. Ang maliit na sisidlan ay mas maliit kaysa sa sisidlan na kanilang pinanggalingan. Ang sisidlan ng espiritu ay kasya lamang ng 5 hanggang 6 na tao. Sina Aston at Martin ang kumokontrol sa barko. Ang isa sa kanila ay nagmaneho ng sasakyang dagat mula sa loob habang ang isa ay tumingin sa labas ng panganib sa labas. Si Jackie at ang iba ay tahimik lamang na nagpahinga sa loob. Medyo komplikado ang relasyon nilang tatlo. Maaaring nagkaroon ng pansamantalang true si Grayson kay Rudy noon, ngunit hindi pa rin sila nagkita-kita. Matapos makumplito ng dalawa ang pagsusulit at maging mga alchemist sa ika-6 na baitang, muli silang magkasalungat. Ang tatlo sa kanila ay nasa isang sulok bawat isa, na inilalayo ang kanilang mga sarili sa isa't isa hanggat kaya nila. Parang wala ni isa sa kanila ang gustong magkaroon ng anumang bagay sa isa't isa. Talagang masaya si Jackie dito. Hindi niya gusto ang pakikipagpalitan ng walang laman na kasiyahan, lalo na kapag ang mga pakikipag-ugnayan ay walang kabuluhan. Ang pinakakinakabahan ni Jackie sa puntong iyon ay kung anong uri ng lugar ang Phoenix Valley at kung ano ang makakaharap niya pagdating niya. 10 oras na ang nakakalipas mula nang umalis sila. Kanina pa niya tinanong si Martin kung kailan sila darating sa Phoenix Valley, ipinakita sa kanya ni Martin ang 3 daliri. Hindi bababa sa 3 araw. Natigilan si Jackie sa sagot nito. Ang maliit na sisidlan ay maaaring hindi makapagdala ng maraming tao, ngunit hindi ito mabagal na sisidlan. 3 araw ay nangangahulugan na sila ay magdadaan sa maraming espasyo. Inisip ni Jackie kung saan sa Middle Province sila patungo. Gusto pa sana niyang magtanong, ngunit tila napakalayo at walang pakialam ni Martin, na para bang ayaw niyang pakialaman si Jackie at ang iba pa. Napilitan si Jackie na isantabi muna ang kanyang mga tanong. Out of the blue, so ikaw pala. Isang tandang ang narinig. Napatalon si Jackie sa pag-aakalang may nangyari. Agad na tumayo si Martin habang nag-utos, bawal lumabas ang sinuman sa inyo.
Kahit anong mangyari, kunwari wala kang narinig. Si Martin ay tila hindi kapani-pani walang mahigpit sa puntong iyon. Tumayo na rin si Jackie, pero medyo kalmado pa rin ang itsura niya. Samantala, tila takot na takot sina Grayson at Rudy. Ibinigay ni Martin ang mga tagubaylang iyon bago nagmamadaling lumabas. Isinara niya ang pinto sa likod niya bago narinig ang ingay sa labas. Isang labanan ang naganap. Kabanata 2468. Parang hindi tumigil ang labanan mula nang makalabas si Martin. Sina Jackie, Grayson, at Rudy ay nagugat, mukha pang ang bato. Wala sa kanila ang lahat na kalmado. May nangyari sa labas, at hindi ito biro. Hindi sila mga Panginoon o kagalang-galang na mga mandirigma. Kung ano man ang nangyari sa labas, ang kanilang buhay ay maaaring mawala doon. Si Jackie, kahit papaano, parang may kontrol sa sarili. Kahit na maraming tumatakbo sa isip niya sa sandaling iyon, kaya pa rin niyang pamahalaan ang sarili habang sinusuri ang sitwasyon, pinaplano kung ano ang kanyang gagawin kung may nangyaring masama. Ang dalawa pa ay hindi man lang manatiling kalmado, lalo na si Grayson na mukhang hindi kapani-pani walang naguguluhan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at nakaawang ang kanyang bibig. Halatang malapit nang magwala si Grayson. Ang mga tunog mula sa sagupaan na naganap sa labas ay naghalo sa mga sigaw at hiyawan, at ito ay lumakas din sa sandaling iyon. Parehong nag-uusap sina Martin at Aston, ngunit mahirap sabihin kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Anong nangyayari? Bakit may biglaang pananambang? Dumaan ba tayo sa isang mapanganib na landas o isang bagay? Karibal ba? Blurted Grayson, ang kanyang boses ay maliwanag na hindi matatag habang siya babbled. Sinulyapan ni Rudy si Grayson bago sinabing, huwag mong kakalimutan na tayo ay kasalukuyang nasa barkong ibinigay ng alyansa. Hindi ba natin alam kung ano ang alyansa? Aling grupo ang magsisimula ng salungatan sa alyansa? Isa lang itong alyansa na tumutulong sa mga alchemist. Karaniwan, hindi dapat magkaroon ng anumang salungatan sa sinumang makapangyarihan. Sa sinabi niyang iyon, parang walang bigat si Rudy sa kanyang mga sinabi. Kung hindi ito isang taong may sama ng loob, tungkol saan ang sigaw na iyon kanina, bago lumabas si Martin. Iyon ay imposibleng ipaliwanag. Gayunpaman, hindi maisip ni Rudy kung sino ang magkakaroon ng sama ng loob sa alyansa upang simulan ang gayong labanan, kahit na sinusubukang patayin sila sa paglalakbay. Pagkatapos ay nakipagtalo si Grayson, ang kanyang mga mata ay namumula at huminga, ang tanong ay, ano ang punto ng pagpatay sa atin? Maaaring medyo may talino kami, ngunit ngayon lang kami naging mga alchemist sa ika-6 na baitang. Hindi talaga tayo makakaapekto sa sinuman. Bakit nila tayo gustong patayin? Makahulugang tumango si Rudy sa mga katagang iyon. Gusto man silang patayin ng kaaway, dapat may kahulugan ang pag-atake. Ang tatlo sa kanila ay naging mga alchemist sa ika-6 na baitang, at ang balita tungkol dito ay hindi pa dapat nalik. Kahit na mahalaga ang talento, wala itong ibig sabihin sa mata ng mga tunay na makapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang talento ay minsan ay maaaring maubos, at walang sino man ang tunay na makakaalam kung ito ay mamumulaklak. Maaaring igalang ang mga alchemist sa ika-6 na baitang, ngunit ang mga tunay na kagalang-galang na mga numero ay pawang mga alchemist sa ika-7 o ika-8 baitang. Ang mga alchemist sa ika-6 na baitang ay masyadong mababa ang ranggo sa bagay na iyon. Sa pag-iisip tungkol doon, tumayo si Rudy, umiikot ang kanyang emosyon sa loob niya. Mayroon ba sa inyo na may kakaibang pagkakakilanlan? Ikaw ba ay mga kaaway na sinusubukang habulin ka? Pagkasabi nun ay nanlaki ang mata ni Rudy. Mariin niyang tinitigan ang dalawa sa kanyang harapan, hindi niya maisip kung sino ang gustong pumatay sa kanila. Dahil hindi niya mawari, baka may iba pang dahilan. Halimbawa, ang gusto nilang patayin ay maaaring walang kinalaman sa alyansa. Baka gusto nilang pumatay ng isang tao lang. Kung ganun, nadala lang siya sa gulo na ito. Kabanata 2469. Habang pinag-iisipan ito ni Rudy, lalo siyang nagalit, na naniniwalang totoo ang kanyang inakala. Hindi niya maiwasang magtaas ng boses habang nanginginig ang kanyang mga kamay, sinasabi ko sa inyong dalawa, kahit sino pa ang umakit sa mga asasin, mas mabuting pagdusuhan ninyo ang kahihinatnan. Huwag mo akong hilahin sa gulo mo. Lagi akong maingat sa aking ginagawa, hindi kailanman nagkakamali. Bumibilis ang paghinga ni Rudy habang nagsasalita. Hindi pa ako nag-provoke ng kahit anong makapangyarihang tao noon, kaya ayaw kong kalagkarin ako ng sino man sa inyo. Namula ang mukha ni Grayson sa galit nang marinig ang sinabi ni Rudy. Kung pinahihintulutan ng sitwasyon, sinugod niya si Rudy at napasigaw. Tigilan mo na ang pag-aakala ng mga bagay na padalos-dalos tungkol sa amin. Never kang nasaktan ng sino man, so ibig sabihin meron tayo. Huwag mong pag-usapan ang iyong sarili na parang isa kang santo, okay? Sa kung paano ang iyong pagkatao, hindi mo ba na-offend ang sino man?
Sino ang nakakaalam, baka ikaw ang may kasalanan dito. Bakit ka mapilit na ang mga kaaway na ito ay nagtatarget ng isang tao? Umawang ang butas ng ilong ni Rudy habang nakaturo kay Grayson. Anong ibig mong sabihin dyan? Tumigil sa pang-iinsulto sa akin, hindi ko kailanman sinaktan ang sino mang mahalaga sa buhay ko. Alam ko kung paano ka karaniwang kumilos. Paulit-ulit mong kinakawag ang iyong buntot. Kung hindi ka nakasakit ng sinuman, babanggitin ko ang iyong pangalan sa hinaharap. Marahil ang iyong karaniwang abrasiveness ay talagang nauwi sa pagkakasala sa isang tao. Marahil ay nagdulot ito ng maraming kaguluhan, at ngayon, may nagtatangkang pumatay sa amin, novel drama. Noon, nasa Rosefinch Pavilion ka, at hindi naging madali ang gumawa ng anumang galaw sa iyo. Ngayong nakalabas ka na, nakakita sila ng perpektong pagkakataon para umatake. Parehong nagsisigawan sina Grayson at Rudy sa isa't isa, ni isa sa kanila ay walang gustong sumuko. Pakiramdam nila ay ang sitwasyong kinalalagyan nila ay dulot ng ibang tao, na ang lahat ng kasalanan ay nasa kabilang tao, at ito ang naging dahilan upang ang dalawa sa kanila ay lalong nagalit sa ilang minuto. Tahimik na nakatayo si Jackie sa gilid at pinanood ang pagsigaw nilang dalawa na parang deathmatch. Napabuntong hininga siya nang walang magawa. Talagang hinangaan niya ang dalawa, na kayang makipag-away sa ganoong antas kahit na ganoon ang sitwasyon. Malutas kaya ng resulta ng kanilang pag-aaway ang mga panganib na kanilang kinakaharap. Nakakatuwa. Sinubukan ni Jackie na makinig sa patuloy na pag-aaway na nasa labas. May ilang mga pagsabog pa nga. Ang magkabilang panig ay tila gumagamit ng malalakas na sandata. Nagsagupaan ang mga kasanayan sa isa't isa, na naging sanhi ng mga pagsabog. Sa pagkakataong iyon, biglang umindayog ng marahas ang maliit na sisidlan. Nataranta ang dalawang nag-aaway sa biglaang paggalaw, na nahulog sa sahig matapos mawalan ng paa. Pansamantalang namatay ang awayan. Bumagsak si Grayson sa kanyang likuran, at ang kanyang ekspresyon ay lalong umasim. Makapangyarihang pamamaraan iyon, tama. Gaano dapat kalakas ang taong iyon para magdulot ng matinding pagsabog? Pati ang sisidlan ng espiritu ay naapektuhan. Sa sandaling iyon, namula ang mga mata ni Grayson, at ang kanyang mga pupil ay nanginginig sa takot. Hindi nagamaan ang pakiramdam ni Rudy. Kahit na hindi siya bumagsak na kasing harsh ni Grayson, napaluhod pa rin siya. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa lupa, pinipigilan ang kanyang mukha sa paghampas sa sahig. Kumunat ang noo niya habang sinasabi, anong gagawin natin? Dito na lang ba tayo maghihintay at mamatay? Ayokong mamatay. Ako ay magiging isang ikapitong baitang alchemist sa hinaharap. Talagang hindi ako pwedeng mamatay. Kabanata 2470. Wala nang pakialam si Jackie kay Rudy at Grayson, siya mismo ay nasa estado ng gulat. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari sa labas ng sasakyang dagat, ngunit ang dalawang ito ay napakaingay na hindi siya nakarinig ng kahit ano. Biglang lumingon si Jackie kina Grayson at Rudy. Pwede ba manahimik kayong dalawa? Ano ang silbi ng pag-aaway sa lahat ng ito? Sabihin mo sa akin, ano ang maaari mong gawin? Walang dod ang mamamatay kayong dalawa kung lalabas kayo dyan. Hindi mo na mababago ang nangyayari ngayon. Ang magagawa mo lang ay maghintay dito. Namutla si Rudy sa pasabog na sinabi ni Jackie. At ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang subukan at turuan ako, Jackie? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang sigawan ako? Tumigil sa pagpapanggap na parang napakatahimik mo. Hindi ka ba natatakot? Pwede bang itikom mo na lang ang bibig mo? Hindi mapakali si Jackie na makipagtalo sa dalawang ito. Ang isang galit na si Rudy ay sumuray-suray na bumangon ng muli ang isa pang pagsabog sa sandaling siya ay tumayo. Isang shockwave ang sumabog sa resulta. Ito ay nanggaling sa labas, at ang buong sasakyang dagat ay yumanig ng husto dahil sa lakas. Si Rudy, nakiti tayo pa lang ay nahulog na naman. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang kanyang pagkahulog ay mas malala pa kaysa sa huli, ang kanyang mukha ay nakatanim diretso sa ibabaw sa kanyang pagkahulog. Si Grayson, sa kabilang banda, ay mas mabuti dahil hindi niya sinubukang tumayo bago mangyari ang pagsabog. Nakatayo si Jackie sa pinakamalayong sulok ng sisidlan habang nakasandal siya sa dingding. Sumandal siya ng napakahigpit, kaya natural na hindi siya napadapa sa lupa. Sa pagtingin sa kaawa-awa nilang dalawa, hindi napigilan ni Jackie na magpakawala ng malamig na tawa. Ano ang silbi ng lahat ng pagtatalo? Kung hindi mo itikom ang iyong bibig, hindi na ako magiging magalang. Si Grayson ay isang runner na disipulo lamang bago niya natuklasan ang kanyang talento sa alchemy, kaya kitang-kita kung gaano kalubha ang kanyang mga kasanayan. Siya ay mas matanda kaysa kay Jackie, ngunit siya ay nasa maagang yugto lamang ng likas na antas. Kasama pa nga siya sa mga mahihina sa level na iyon. Madali siyang patayin ni Jackie kung gugustuhin niya. Si Rudy ay medyo magaling, ngunit siya ay nasa maagang yugto pa rin ng likas na antas.
Para kay Jackie, sina Grayson at Rudy ay mga dispensable na individual lamang. Hindi sila mula sa ilang nakuhang mga hayop sa entablado, at ang pagpatay sa kanila ay parang isang paglalakad sa parke para kay Jackie. Walang ibang gusto si Jackie kundi ang manahimik sila. Namumula ang mukha ni Grayson sa galit habang nakaturo kay Jackie. Maghintay ka lang. Huwag masyadong mayabang. Paano kung may talent ka? Kami ay karaniwang nasa parehong antas. Marami pa namang oras. Sa hinaharap, ang aking mga talento ay hihigit sa iyo. Magiging alchemist ako sa ikapitong baitang bago ka at babayaran kita. Inilibot ni Jackie ang kanyang mga mata. Maaari mo bang iligtas ang mga mapagmataas na salita para sa kung kailan mo talaga ginawa ito? Sa sandaling sinabi iyon ni Jackie, isang sigaw ang narinig mula sa labas. Boses iyon ni Martin. Napakawalan, Gia. Alam kong gagamit ka ng mga kasuklam-suklam na trick. Kaya ano, bagaman. Hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Hindi ganoon kaina ang alyansa. Ang mga salita ni Martin ay higit na naririnig ng lahat sa loob ng sisidlan. Tila nasa labas ng sasakyang dagat si Martin nang magsalita rin siya. Ang labanan ay malayo sa sasakyang dagat kanina, marahil upang maiwasang masaktan ito. Sa pag-iisip tungkol doon, tumigil ang puso ni Jackie. Dahil ang mga tunog ay naging malapit na at naririnig nila ang mga ito ng napakalinaw, nangangahulugan ito na ang larangan ng digmaan ay lumalapit sa barko. Kabanata 2471. Ito ay maaaring mga hulugan na sina Aston at Martin ay nasa dehado na. Dahil ito ay isang ambush, ang mga kalaban ay naghanda ng mabuti. Kahit na hindi kayang patayin ng kalaban ang dalawa sa sandaling ito, sandali lang kung sapat na ang paghahanda ng kalaban. Isang mahinang tugon ang maririnig, tila tugon kay Martin. Gayunpaman, hindi ito naririnig ng tatlo sa barko. Ang mga salita ni Martin ay naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang mga puso. Sa sobrang pag-aalala ay hindi sila makapagsalita. Nasa matinding sitwasyon sila. Nakita rin nila na walang kinalaman ang pananambang sa kanilang tatlo. Tamang-tama ito para sa alyansa. Parang nakalunok ng langaw si Grayson. Kung alam kong mangyayari ito, hindi na sana ako nagpumilit na sumali sa Middle Province Alchemist Alliance. Kung hindi ko sinabing gusto kong sumama, hindi mangyayari ito. Sino ang nasaktan ng alyansa? Bakit nangyayari ang pananambang na ito? Kahit maliit na sisidlan na ganito ang pinupuntirya nila. Ang daming tanong ang nagmumulto kay Grayson at labis siyang pinahirapan. Maaaring hindi ka pani-paniwalang mabalisa siya sa sandaling iyon, ngunit ang kanyang mga salita ay nagbigay ng ideya kay Jackie. Kumunat ang noo ni Jackie, pakiramdam niya ay kakaiba rin ang sitwasyon. Tulad ng sinabi ni Grayson, naroon ang alyansa para lamang magbigay ng mga serbisyo at tumulong sa mga alchemist. Karaniwan, ito ay palaging nagpapanatili ng magandang relasyon sa iba't ibang angkan dahil hindi sila direktang nakikipagkompetensya. Higit pa rito, ang iba't ibang angkan ay mangangailangan ng tulong mula sa alyansa. Kung tutuusin, doon nagtipon ang mga alchemist sa Middle Province. Ang bawat mandirigma ay nangangailangan ng suporta ng mga table tasks. Ang mga grupong tulad nito ay karaniwang walang layunin ng mga kaaway na patayin sila maliban kung ang grupo ay gumawa ng isang bagay na hindi kapani-paniwalang kakilakilabot. Ang masikinagulat ni Jackie ay ang katotohanan silang tatlo ang tila pakay. Inamin niya na silang tatlo ay may higit na potensyal sa alchemy kaysa sa sinumang ordinaryong tao, ngunit hindi iyon karaniwang nangangahulugan na sila ay mga target na papatayin. Hindi ito mag-aanyaya ng gayong pag-atake maliban kung may iba pang nakatali dito. Unti-unting naging berde ang mukha ni Grayson. Naisip niya na siya ay tretuhin ng hindi kapani-paniwalang mabuti pagkatapos sumali sa alyansa ng alchemist, natatanggap siya ng paggalang mula sa lahat. Nangyari ang sakuna na ito bago pa man niya makamit ang alinman sa mga iyon. Ang kanyang kinabukasan ay biglang nag-ulo. Nagsisimula pa nga siyang mamuhi sa alyansa sa puntong iyon. Si Rudy ay higit pa o mas mababa sa parehong lugar bilang Grayson. Si Rudy ay itinuturing na hindi kapani-paniwalang talino kahit sa Golden Pills, ngunit sa sandaling iyon, ang buhay ni Rudy ay nasa matinding panganib. Habang nagmumuni-muni at nananangis ang tatlo, biglang bumukas ang pinto ng sisidlan. May nag-activate ng pinto mula sa labas. Isang nagniningning na liwanag ang bumungad sa pinto mula sa labas, at ang tatlo ay hindi maiwasang mapatingin sa pinto. Tinitigan ni Jackie ang pinto at pagkatapos ay sa sitwasyong nakalahad sa paglampas nito. Pakiramdam ng lahat ay stagnant. Mayroong iba't ibang mga figure na patuloy na kumikislap sa labas, at ang mga pagsabog ng kulay mula sa pagbabago-bago ng enerhiya ay patuloy na nag-aaway sa isa't isa. Ang labanan ay napakatindi, at hindi nila matukoy kung alin ang Martin o kung alin ang Aston. Kabanata 2472. Sumimangot si Jackie habang nagsimulang umatras, sinusubukan ang lahat ng kanyang makakaya na lumiit sa kanyang sulok.
Wala siyang ideya kung sino ang nagbukas ng pinto ng sisidlan, ni hindi niya alam kung ano ang layunin sa pagbubukas ng pinto. Napagpasyahan niyang ang pagtatago ay ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos sa ngayon, lahat para sa pag-iwas sa anumang bagay na hindi maganda. Perfect, bukas na. Tandaan, walang iwanan na buhay. Dumating ang isang boses mula sa labas, maliwanag na isang pagkakasunod-sunod. Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol na kamatayan para sa kanilang lahat sa sisidlan. Sa sobrang takot ni Grayson at Rudy ay halos asar sila sa kanilang sarili. Huwag mo akong patayin. Sigaw ni Rudy. Wala akong alam, estudyante lang ako. Huwag mo akong patayin. Hindi pa nila nakita ang taong sinadyang pumatay sa kanila nang magmakaawa si Rudy. Pakiramdam ni Jackie ay baka mahimatay si Rudy sa proseso. Siya, isang tunay na duwag sa huli, ay naglakas loob na kumilos na parang siya ay isang bagay, na parang siya ay Maharlika. Anong biro ni Rudy? Si Rudy, nang ibinaba ang kanyang sarili sa gayong kalunos-lunos na kalagayan, ay sinundan ni Grayson na nagsimulang magsumamo para sa kanyang buhay, tumatangis at nagmamakaawa. Itinapon nila ang lahat ng iba at nagmadaling umakyat sa pintuan, humihingi ng awa. Parang naglaho lahat ang yabang at pride na ipinakita nila noon. Walang magawa si Jackie. Ang kanilang kagustuhang mabuhay ay halatang na-override ang lahat ng pagmamataas na mayroon sila noon. Totoo, nais ng sinuman na mapanatili ang kanilang buhay at mabuhay, ngunit walang kabuluhan para sa kanila na gawin iyon. Hindi magbabago ang isip ng mga pumatay sa kanila dahil lamang sa paghingi nila ng awa. Kung naging sila si Jackie, hindi siya magpapakita ng awa kina Grayson at Rudy, kahit na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Ang kaisipan ni Rudy ay ganap na nawasak mula nang pumasok ang kalaban sa loob ng barko. Sa pagkakataong iyon ay nabasa ng luha ni Rudy ang buong mukha habang humahagulgol. Sa ilang paghinga lang ay naluluha na si Rudy. Malamang kaya niyang talunin ang sinumang babae sa harapang iyon. Gayunpaman, ang mga tunog ng labanan mula sa labas ay hindi tumigil. Hindi kita hahayaang gawin ang gusto mo. May sumigaw. Ang sandali na sinabi, isang bagay na may pulang glow ay itinapon mula sa labas. Sa isang pagbagsak, isang bagay na kasing laki ng kalahating kamao ang bumagsak sa panloob na dingding ng sisidlan, at ito ay tumalbog 5 talampakan ang layo mula kay Jackie. Isang tunog ang narinig noon, at parang may napunit na katawan. Maririnig kaagad ang pag-iyak ni Martin. Hindi napigilan ni Jackie na huminga ng malalim habang nakatingin sa labas, ngunit maliban sa matinding liwanag ay wala siyang makita. Sumigaw si Aston, lahat kayo, umalis. Pumunta ka, at huwag kang lumingon sa likod. Sa sandaling sinabi, isa pang sinag na ilaw ang bumaril patungo sa sisidlan. Ang ilaw ay nahulog sa control array ng sisidlan. Pagkatapos nito, isang click ang narinig, at kasabay nito, muling nagsara ang pinto sa sisidlan. Ang sisidlan ay nagsimulang muling buhayin at tumaas ang bilis. Sa pagkakataong iyon, parang bumabaon sa kanyang lalamunan ang mga sinabi ni Jackie. Kahit na hindi niya nakita ang nangyari, mas marami o mas mababa ang hula ni Jackie kung ano ang nangyari. Ang dalawang diakono ay nasa isang kawaila hilakbot na posisyon. Pinaalis ni Aston ang 3 sa kanyang huling hininga, at wala siyang ideya kung sila ay hahabulin pagkatapos ng kanilang pagtakas. Naramdaman ni Jackie na lumalayo ang sisidlan, at maging ang kaguluhan ay lumakas ng ilang minuto. Salamat sa sisidlan na sumasangga sa kanila, hindi niya makita kung ano ang naganap sa labas, ngunit halata na ang sitwasyon ay isang napakasamang sitwasyon. Kabanata 2473. Muling lumabas ang mga tanong sa isip ni Jackie. Anong nangyari? Bakit nagkaroon ng ambush? Naningkit ang mga mata ni Jackie habang tinitingnan ang itinapon sa loob. Ito ay isang pulang kristal, isa na may hindi pantay, bukol na ibabaw. Sa mas malapit na pagsisiyasat, ang enerhiya ay dumadaloy sa loob nito. Ang katotohanan na ito ay itinapon sa sisidlan sa tamang panahon ay nangangahulugan na ang bagay na ito ay hindi ordinaryong kristal, ngunit, ano ang bagay na ito? Ano ang kinalaman nito sa pananambang? Walang sapat na impormasyon, kaya hindi makapaghula si Jackie. Huwag kang tatayo dyan. Saan ka pupunta? May 2 taong kumokontrol sa barko noon, at alam nila kung saan pupunta. Saan? Anong gagawin natin ngayon? Bulong ni Rudy sa pagitan ng paghikbi. Nakakunot ang noo ni Jackie na lumingon. Ginamit ni Aston ang huli niyang lakas para mag-isyo ng utos, na muling pinaandar ang barko. Gayunpaman, hindi alam ng 3 kung gaano katagal ang utos, o kung saan patungo ang barko. Ang bawat sisidlan ng espiritu ay nangangailangan ng maraming mga kristal ng espiritu bilang isang mapagkukunan ng enerhiya, paliwanag ni Grayson, kahit na sabik. Kailangan din ito ng isang profesional na magmanyobra para ito ay gumalaw ng normal. Tumango si Rudy. Kung ganoon, anong gagawin natin? Alam ba ninyong dalawa kung paano gamitin ang array sa sisidlan?
Kailangan nating malaman kung saan tayo dapat pumunta, at least. Napailing sina Jackie at Grayson. Siyempre, si Jackie ay may mustard seed, ngunit ang mustard seed ay may kahangahangang kakayahan sa self-piloting. Matapos kilalanin si Jackie bilang may-ari, ang kailangan lang niyang gawin ay mag-issue ng utos, at pupunta ito sa mismong lugar. Gayunpaman, ang isang maliit na sisidlan na tulad nito ay naiiba. Kailangan itong kontrolin ng isang tao sa bawat segundo. Walang nakakaalam kung saan haantong ang sasakyang dagat kung ito ay lumilipad lamang ng walang anumang direksyon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Jackie. Alam niyang hindi siya maaaring umasa sa iba sa sandaling iyon. Lumakad siya ng ilang hakbang pasulong habang patungo sa kinaroroonan ng array. Maaaring mayroon siyang mga alaala ng dalawang mahusay na mandirigma, ngunit ang mga dakilang mandirigma ay nagmula sa isang first-class na kaharian. Ang Divine Void World ay walang anumang maliliit na sisidlan na ganoon. Tulad ng para sa mga paraan ng pagkontrol ng maliit na sasakyang dagat, wala silang ideya tungkol dito. With the way things were, Jackie was helpless din. Ang hanay na kumokontrol sa sisidlan ay humigit kumulang 1 metro ang lapad, at iba't ibang kumikinang na ilaw ang nagliliwanag sa hanay. Dito ay hindi mabilang na mga ron, tumatalon sa paligid. Nakikita ni Jackie ang bawat ron na naroroon, ngunit hindi niya maintindihan ang isa sa kanila ni hindi niya alam kung paano ito kontrolin. Ang dalawa pa ay nasa likod mismo ni Jackie, hindi rin maintindihan ang isang bagay. Ito ay nagpadala sa kanila sa isang sandali ng ganap na takot. Sa sandaling iyon, halos bulag silang tatlo, walang ideya kung ano ang maaari nilang gawin upang mailigtas ang sitwasyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Rudy, huwag kang masyadong malungkot. Hindi man natin alam kung paano ito kontrolin, nakaiwas man tayo sa panganib. Hanggat hindi nanganganib ang ating buhay, makakabalik tayo. Ngumuso si Grayson. Hindi na ako babalik sa Phoenix Valley. Gusto kong bumalik sa Rosefinch Pavilion. Kapag huminto ang sisidlan na ito, babalik ako kaagad sa Rosefinch Pavilion. Ang nangyari sa panahon ng pananambang ay nag-iwan ng isang pangmatagalang trauma para kay Grayson, at ito ay nag-iwan sa kanya ng lubos na nanginginig tulad ng isang mahinang pato. Wala siyang ibang gusto kundi ang magtago muli sa kanyang pugad, malayo sa mga panganib sa mundo. Kabanata 2474. Naramdaman din ni Rudy ang nararamdaman ni Grayson. Wala na ang Phoenix Valley sa lugar na gusto niyang puntahan. Ayaw na niyang maging alagad ng alyansa. Mas gugustuhin niyang mabuhay kaysa magsikap at pagbutihin ang sarili. Napaawang ang labi ni Jackie, hindi nakaimik sa nakita. Si Rudy ay mukhang na-injected ng maling bravado habang nagpatuloy, basta may mahanap tayo o lugar na may pahiwatig ng sibilisasyon, makakahanap tayo ng transport array. Kapag natukoy na natin kung saan tayo dapat pumunta, makakabalik na tayo. Hindi tayo pwedeng magpanik sa oras na ganito. Ang mga sinabi ni Rudy ay tila nagpakalma kay Grayson nang maramdaman niyang may kahulugan ang mga sinabi ni Rudy. Hanggat makakahanap sila ng sibilisasyon, matutukoy nila kung nasaan sila at kung paano sila dapat magpatuloy. Napagpasyahan niyang hindi na pumunta sa ibang lugar kapag nakabalik ng ligtas. Masunurin siyang mananatili sa Rosefinch Pavilion, ang pinakaligtas na kanlungan doon. Mabubuhay siya ng maayos. Ayaw na niyang maranasan muli ang alinman sa mga nakakatakot na panganib na iyon. Sa sandaling iyon, isang bagay o kung saan sa loob ng sisidlan ay naputol. Kailangang may masira o may sira sa sisidlan, isang resulta ng pag-atake na naranasan nila kanina. Naninigas silang tatlo, nag-iba ang mga ekspresyon nila. Ang mga ron sa board ay nagsimulang lumiwanag ng biglaan. Sa sumunod na sandali, nawala ng balanse ang barko at nagsimulang mahulog mula sa langit. Natarante sina Jackie, Grayson, at Rudy. Sa kabutihang palad, ang barko ay hindi ganap na nawasak. Kahit na sila ay bumabagsak, ito ay hindi sa isang alarming breakneck bilis sa lahat, novel drama. Maya-maya, isang malakas na putok ang narinig na nagpalipad sa kanilang tatlo sa ere dahil sa impact ng pagbagsak. Ang bilis ng pagbagsak ay isang bagay na maaari pa nilang kontrolin. Gayunpaman, kahit na nakakagulat, hindi sila nasugatan. Matapos tumama ang barko sa lupa, itinigil nito ang lahat ng operasyon, at maging ang control array ay nawasak. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit automatikong bumukas ang pinto sa sisidlan. Isang bulok na amoy ang nagmula sa labas. Nagpalitan ng tingin ang tatlo, wala ni isa sa kanila ang nagsasalita sa proseso. Ang bulok na baho ay nagdala din ng matagal na kahalumigmigan dito. Ang tatlo sa kanila ay hindi mapakali sa bagong setting. Halata sa mga gas na pumasok sa sisidlan na wala sila sa magandang kapaligiran. Tumangala si Jackie at, hindi pinansin ang dalawa, nagsimulang maglakad palabas ng sisidlan. Sa sandaling lumabas siya sa barko, sinalubong siya ng dagat ng berde.
Napapaligiran siya ng malalaking puno na umaabot sa langit kahit na hindi nakilala ni Jackie ang alinman sa mga puno. Ang mga ugat ay hindi kapani-paniwalang makapal at malaki. Ang naamoy nilang bulok na baho ay dulot ng mga nabubulok na dahon sa lupa. Ang paligid ay hindi kapani-paniwalang mahalumigmig na hindi komportable kay Jackie sa proseso. Isa itong sinaunang kagubatan. Kahit na ang isang mabilis na pagsisiyasat ay naging malinaw na walang pumunta dito dati. Si Jackie ay nagsimulang makaramdam ng pagkaapurahan at pagkabalisa na hindi niya mapigilan. Saan ang lugar na ito? Ano ang mga punong iyon? Sobrang tangkad at kapal nila. May alam ba kayong dalawa? Hindi ko pa nakita ang mga punong ito. Hindi ko pa sila nakita sa mga sinaunang tala. Nasa Middle Province pa ba tayo? Wika ni Rudy, hindi matatag ang boses habang nagre-ramble. Umiling si Grayson, medyo mapatla ang mukha. Hindi ko alam. Hindi ko rin nakita ito dati. Hindi talaga ako nagbabasa ng maraming sinaunang tala, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng mga punong tulad nito. Tinatakpan pa nga nila ang langit, at halos walang liwanag na nakapasok. Anong uri ng mga puno ang mga ito? Anong lugar ito? Parang nabulunan si Grayson habang nagsasalita. Kabanata 2475. Si Jackie, Grayson, at Rudy ay nabalisa nang bumagsak ang sasakyang dagat na hindi na sila nagkaroon ng oras na magtaka kung nasaan sila. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagkaroon sila ng magandang hitsura, at napuno ng walang pag-asa ang kanilang mga katawan. Kung titingnan ang kanilang paligid, tiyak na nasa lalim sila sa mga bundok na iyon na walang nakaalis. May panganib din sa bawat sulok, walang duda. Ang kakulangan ng anumang pahiwatig ng sibilisasyon ay nangangahulugan na ang lugar ay hindi angkop para sa mga martial artist. Hindi naman ganoon kalakas ang tatlo. Napakahirap para sa kanila na makabalik ng mapayapa. Tumingin si Rudy sa isang napakalaking ugat patungo sa silangan. Ano iyon? Mabilis siyang tumakbo patungo sa direksyong tinitigan niya. Napalingon sina Jackie at Grayson at nakita si Rudy na nakaluhod sa tabi ng ugat habang pinupulot ang isang hibla ng puting buhok. Agad namang lumapit sina Jackie at Grayson at tinitigan ang hibla ng puting buhok. Hinay pa ni Rudy ang buhok. Kakaibang nagyayelong aura ang tumago sa hibla ng buhok, at biglang nanginig ang kamay ni Rudy na nakahawak dito. Ito ay isang hibla ng buhok mula sa isang frost wolf na may isang mata. Pagkasabi noon ay mabilis na nawala ng pag-asa ang ekspresyon ni Rudy. Kumunat ang noo ni Jackie. Hindi niya alam kung anong uri ng hayop ang isang mata na nagyelo na lobo, ngunit ang mga ekspresyon ng dalawa pa ay nagsabi sa kanya na ito ay hindi ordinaryong halimaw. Umupo si Rudy habang nagpatuloy, isang simpleng sweep lang ay nagpakita ng isang hibla ng buhok mula sa isang one-eyed frost wolf. Ibig sabihin, may hindi mabilang na matataas na antas na mga hayop dito. Pagkasabi nun ay napaiyak na naman si Rudy. Sa pagkakataong ito, nawasak siya ng kawalan ng pag-asa. Hindi na napigilan ni Jackie ang sarili. Anong antas ang one-eyed frost wolf? Ang mga salita ni Jackie ay epektibong natigilan kina Rudy at Grayson. Lumingon ang dalawa at nagdududang tumingin kay Jackie. Ngumuso si Rudy. Hindi mo ba alam kung ano ang isang frost wolf na may isang mata? Maaaring ikaw ay may talino, ngunit hindi mo alam ang mga pangunahing kaalaman. Iginala ni Jackie ang kanyang mga mata, hindi pinansin ang sinabi ni Rudy. Maaari nilang isipin kung ano ang gusto nila. Hindi na kasing tigas ng ulo si Rudy. Sa mahirap na lugar na iyon, magulo ang iniisip ni Rudy. Matapos ilipat si Jackie, nagsimula na siyang magpaliwanag. Ang isang lobo na may isang mata ay isang pangkaraniwang hayop sa gitnang lalawigan. Nasa likas na yugto na sila sa kanilang kabataan. Kapag sila ay nagmature na, sila ay lalampas, magiging spring solidifying realm beasts. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Jackie na sumimangot. Ang sitwasyon ay tila hindi pabor sa kanila. Ang hayop ay talagang makakarating sa spring solidifying realm sa kapanahunan. Tila karamihan sa mga hayop sa paligid ng lugar ay nasa paligid ng yugtong iyon. Para kina Grayson at Rudy, maaari nilang harapin ang mga nakuhang stage beast. Ang mga likas na hayop sa entablado ay magiging hindi kapani-paniwalang mahirap, gayunpaman, tulad ng mga spring solidifying realm. Kung makatagpo sila ng spring solidifying realm beast sa huli, ang dalawa pa ay malamang na hindi na kailangang makipagpunyagi. Mapapatay sila sa isang palo ng claw. Kabanata 2476. Tumaas ang isang kilay ni Jackie nang bigla niyang tanungin si Rudy, masasabi mo ba kung saang lupain ang aking lakas? Saglit na natigilan si Rudy bago siya tumangala. He used his senses to assess Jackie's strength for a good while before, eventually, medyo awkwardly kumaibot ang labi niya. Hindi ko kaya. So ano? Pagmamalaki ni Rudy. Gaano ka man kalakas, malamang na nasa gitna ka na ng likas na antas. Ngumiti ng pilit si Jackie, walang sinasabi.
Kumunat ang noo ni Grayson at nagtanong, natuto ka ba ng ilang kasanayan na hinahayaan kang itago ang iyong lakas? Bakit hindi ko rin masabi kung anong kaharian mo? Umiling si Jackie, wala siyang natutunang ganyan. Ang panloob na pinsala na natamo niya noon ang naging dahilan ng kanyang lakas na tila nakatago. Nagpa siya si Jackie na gamitin ang kanyang sitwasyon sa sandaling mapansin niya ito. Sinadya niyang hindi pagalingin ang ilan sa mga sugat na gustong pigilan ng iba sa pag-aaral sa kanya. Si Rudy at Grayson naman ay hindi ganoon kalakas. Sila ay dalawang buong anta sa ibaba niya. Bukod sa sadyang itinago niya ang kanyang lakas, walang paraan para malaman ng dalawang ito kung gaano siya kalakas. Iyon mismo ang gusto ni Jackie na epekto. Nabulunan si Rudy habang itinapon ang puting balahibo sa kamay. Sige, sabihin mo sa akin, ano ang dapat nating gawin? Paano tayo aalis dito? Hindi man lang natin makontrol ang espiritual na sisidlan, lalo pa itong ayusin. Kung gusto nating lumabas, kailangan nating maglakad palabas. Gayunpaman, hindi namin alam kung saan ang lugar na ito. Sa pagkakataong iyon ay muling bumagsak ang mga luha sa mukha ni Rudy. Dahil sa takot sa hindi malamang na hinaharap, nawalan siya ng katinoan. Dalawa sa kanilang tatlo ang nahulog sa kawalan ng pag-asa. Matagal na tumulo ang mga luha sa kanilang mga mata bago tuluyang bumagsak. Ang nagsimula sa mahinang pagsinghot ay naging ganap na hikbi. Pakiramdam ni Rudy, siya ay nasa isang estado ng ganap na kalungkutan. Pinagmamasdan ni Jackie ang pag-iyak nilang dalawa, ang kanyang mga labi ay kumikibot sa pagkagalit sa proseso. Iisipin ng mga hindi nakakaalam kung ano ang nangyayari ay nawalan sila ng mga magulang. Ang dalawang ito, bago ang buong kaguluhang ito, ay magarbong nagparada sa harap niya, at ang kanilang pagmamataas ay bumaril pa sa bubong. Napakalaki ng kanilang pagmamalaki sa kanilang sarili na tila hindi ito matitinag. Naintindihan naman ni Jackie na nag-show lang sila. Sa sandaling sila ay nanghina, ang kanilang mga puso ay nadorog. Ayoko talagang mamatay, bulong ni Rudy. Kakasimula ko pa lang sa aking landas, at mayroon pa akong napakaliwanag na araw sa harap ko. Talagang malupit sa akin ang buhay kung mamamatay ako rito. Labis na naapektuhan si Grayson sa sinabi ni Rudy. Ang mga talento ni Grayson ay mas mahusay kaysa kay Rudy. Natanggap na ni Grayson ang lahat ng mga benepisyo na gusto niya sa Rosefinch Pavilion, ngunit siya mismo ay nahulog sa napakapangit na hukay. Malapit na siyang mamatay sa isang desyerto na kagubatan. Kahit na ang kanyang katawan ay hindi maiiwan. Humihikbi si Grayson habang sinasabi, ano ang susunod nating gagawin? Ayokong mamatay dito. Kung patuloy tayong maghihintay dito, malamang malapit na tayong mag-launch para sa mga halimaw na iyon. Sa sandaling naisip niya na baka siya ay lagot at lamunin ng mga halimaw na nakatago sa lugar, ang mga mata ni Grayson ay nagdilim sa kawalan ng pag-asa. Muntik na siyang mahulog sa lupa ng mga sandaling iyon. Napatingin si Jackie habang humahagulgol sina Grayson at Rudy at nananaghoy tungkol sa kanilang kapalaran. Napabuntong hininga siya bago siya bumaling upang tumingin ng mas malalim sa kagubatan. Walang kabuluhan ang umiyak, ang pinakamahalaga sa sandaling iyon ay ang paghahanap ng paraan upang mabuhay. Kabanata 2477. Nako, ang mga malalaking puno ay nakahanay sa kanyang paningin saan man tumingin si Jackie, at hindi man lang niya maaninag ang mga direksyon ng cardinal, lalo pat maglakad palabas ng kagubatan. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Habang pinaplano niya ang susunod na hakbang, biglang nakarinig si Jackie ng kaluskos. Nakakunot ang noo niya, binatukan niya sina Grayson at Rudy, shut up right now. May paparating. Parehong kinilig sina Grayson at Rudy sa babala ni Jackie, at ang kanilang mga hikbi ay tumigil kaagad. Sa paraan ng pag-arte nilang dalawa kanina, ganap nilang binaliwala ang katotohanan na ang kanilang mga pag-iyak ay maaaring makaakit ng anumang kalapit na mga hayop. Pareho silang hindi naglakas loob na pakawalan ang hininga matapos ang babala ni Jackie. Tumaas ang isang kilay ni Jackie habang ang kanyang mga tainga ay kumikislap upang makita ang mga tunog sa kanilang paligid. Sinubukan niyang pagmasdan ang kanyang paligid habang ipinapadala niya ang kanyang sentido upang maramdaman ang lahat sa paligid niya. Nasa banyagang lugar sila sa sandaling iyon, kung saan maaaring mangyari ang panganib anumang oras. Kung hindi sila mag-iingat, talagang maaaring maging beast food silang tatlo. Pagkatapos ng lahat ng nabubuhay sa kanilang paligid ay mga high-level fiends, at maging si Jackie ay nasa likas na yugto pa lamang. Kung lumitaw ang isang divine solidifying realm fiend, silang tatlo ay mamamatay sa isang suntok. Muling narinig ang mga kaluskos kanina. Huminga ng malalim si Jackie nang lumipat ang matatalas niyang mata sa pinanggalingan ng ingay. Ang nakita niya ay isang gintong ahas na may 3 ulo na gumagapang patungo sa kanila. Ang ahas na may 3 ulo ay, sa kabutihang palad, isang ordinaryong hayop na walang panganib. Nang mapagtonto ng 3 na ito ang ahas, tuluyang kumalas sina Grayson at Rudy at nakahinga muli.
Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay hindi na naglakas loob na humikbi ng napakalakas. Pinunasan ni Rudy ang kanyang mga luha gamit ang kanyang manggas. Ito ay tunay na isang kahabag-habag na lugar. Ni hindi ako makaiyak ng malakas. Ni hindi ko alam kung kailan ako mamamatay. Napabuntong hininga si Grayson, hindi nagsasalita. Si Jackie naman, tahimik lang na nakatayo. Patuloy na pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang kanilang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagsalita si Jackie, mahina at mahinahon ang kanyang tono, hindi pa namin alam kung makakaalis ba kami sa lugar na ito o hindi, pero ang unang kailangan naming gawin ay siguraduhing ligtas kami sa ngayon. Mamamatay tayo kaagad kung may lalabas na mataas na antas ng hayop, lalo na nang walang mahusay na paghahanda. Si Jackie ay wala kahit saan malapit sa mali-mali tulad ni Rudy at Grayson. Tumaas ang kilay ni Rudy at tumingin ng kakaiba kay Jackie. Napansin ni Rudy na naging seryoso at malamig na si Jackie mula nang makarating sila sa lugar na iyon. Para bang hindi matatakot si Jackie kahit ano pa man ang kanilang makaharap, isang malaking kaibahan sa kanyang sarili at kay Grayson. Bahagyang sumangot si Rudy. Huwag mong sabihing hindi ka natatakot. Hindi ka ba nag-aalala na mamamatay ka dito? Ano ang silbi ng pag-arte ng napaka-level-headed? Sinusubukan mo bang magmukha kaming tanga ni Grayson? Naabot na ni Jackie ang kanyang limitasyon sa kanya, gustong-gusto siyang hampasin ng husto sa mukha ng sandaling iyon. This brat, Rudy seemed to be so competitive no matter when it was. Kahit sa anong paraan, parang gusto ni Rudy na mas magaling kay Jackie. Hindi mapakali si Jackie na sagutin ang tanong na iyon. Sa halip, same time na sinabi ni Jackie, ang tanong na kailangan nating pag-isipan ngayon ay kung ano ang gagawin natin kung may panganib na mangyari mamaya. Sa totoo lang, pinapabagal lang ninyo akong dalawa, at sinasabi ko lang ang lahat ng ito para bigyan kayo ng pagkakataong mabuhay. Kung gusto nyong dalawa na ipagpatuloy ang pagmopong at paglabas ng hangin sa halip na magmadali at maghanap ng paraan, kung gayon ang problema mo. Ang mga salita ni Jackie ay medyo masakit sa pandinig, ngunit nagawa nilang alisin ang parehong Rudy at Grayson sa kanilang mini-episode. Kumunat ang noo ni Grayson. Kahit na ang mga salita ni Jackie ay medyo insensitive, ang mga ito ay walang alinlangan na kapakipakinabang na mga salita upang pakinggan sa isang sandali kung saan buhay ay nakataya. Kabanata 2478. Walang kabuluhan ang pag-iyak, at kailangan nilang humanap ng paraan. Sa pag-iisip nito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Grayson. Bigla siyang tumalikod at sinabing, may magagawa tayo ngayon, pero... Saglit nitong natigilan sina Jackie at Rudy. Pagkatapos ay lumingon sila upang makita si Grayson na nakaharap sa espiritual na sisidlan, itinuro ang pinto habang sinasabi niya, na tila sigurado sa kanyang sarili, hindi pa nababasag ang pinto. Magagamit pa natin ang pinto. Nagmamadaling tanong ni Jackie, hindi ba nasira? Pwede pa bang isarado? Huminga ng malalim si Grayson habang pinupunasan ni Grayson ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Matapos pikalmeyan ng husto ang sarili, sinabi ni Grayson, nakalimutan ko na talaga iyon. Ang aking Panginoon ay may isang maliit na sisidlan ng espiritu na tulad nito, ngunit ibinente niya ito sa katamtamang laki. Kahit na maraming problema sa mga espiritual na sisidlan na tulad nito at ito ay mababa ang presyo, mayroon pa ring ilang praktikal na pag-aandar. Mayroong higit sa isang paraan upang buksan at isara ang pinto. Ito ay upang maiwasang hindi makalabas ang mga nakatira kung nasira ang array. May button para buksan at isara ang pinto sa gilid ng sisidlan. Ang pindutan ay isa ring maliit na array mismo. Hanggat ang mga espiritong kristal ay nakalagay sa loob, ang pinto ay maaaring i-activate. Hindi na hinintay ni Grayson ang anumang reaksyon ni Jackie at Rudy habang nagmamadali itong pumasok sa sisidlan. Pinakiramdaman niya ang mga gilid ng pinto at mabilis na napabulalas ng masaya, nahanap ko na. Dito na lang. Nako, salamat na lang, makakapagtago pa kami kung may panganib. Hindi ko lang alam kung gaano kalakas ang pag-atake na kakayanin ng sisidlan ng espiritu, bagaman. Ang mga salita ni Grayson ay hindi lamang nagdulot ng pag-asa sa loob ni Rudy, ngunit ito rin ang nagpaginhawa kay Jackie. Medyo na-relax ang tense ni Jackie habang mabilis na pumasok sa maliit na sisidlan. Sinundan niya kung saan nakaturo si Grayson at nakita niya ang isang maliit na hanay na bahagyang kumikinang. Iyon ang pindutan upang i-activate ang pinto ng sisidlan. Mayroon pa ring iba't ibang ron na naiilawan sa paligid ng array. Kung ikukumpara sa mga ron na kumokontrol sa sasakyang dagat, ang mga ron doon ay tila hindi naapektuhan. Maaari pa rin silang gumana ng normal. Masayang bulalas ni Rudy, nako, salamat. Ang langit ay nasa ating panig. Akala ko siguradong beast food tayo doon, at hindi ako makapaniwala na nabigyan tayo ng lifeline na ganyan. Hahayaan tayo nitong mabuhay ng kaunti, kahit papaano. Nakakunot ang noo ni Grayson habang nakatingin kay Rudy.
Pwede bang tumigil ka na sa mga nakakapanlulumong salita? Hanggat makakaisip tayo ng magandang plano, baka makaalis pa tayo. Kahit na napansin namin ang buhok ng isang one-eyed frost wolf kanina, hindi ibig sabihin na lahat ng hayop sa paligid dito ay nasa parehong antas. Maaaring hindi pa mahalaga ang isang mata na frost wolf. Iyon ay nangangahulugan na ang mga hayop na naninirahan dito ay nasa likas na yugto, na magandang balita para sa atin. Ang mga mata ni Grayson ay kumikinang sa pag-asa habang nagsasalita siya. Bahagya siyang umubo bago siya idinagdag, alam nating lahat na ang mga hayop ay may sariling mga teritoryo kung saan sila aktibo. Ang mga mababang antas na hayop ay hindi kailanman papasok sa mga teritoryo ng mga matataas na antas ng mga hayop. As long as we can make sure na hindi ganoon ka-level ang mga hayop sa paligid, makakatakas tayo basta mag-iingat. Maaari din nating subukang alamin kung gaano tayo kalayo sa pamamagitan ng pagtingin kung paano ipinamahagi ang mga hayop. Kabanata 2479. Talagang natunaw ng isipan ni Grayson ang sitwasyong kinaroroonan nila. Naisip lang ni Jackie ang lahat ng iyon nang magsalita si Grayson. Tama si Grayson. Maaari nilang gamitin ang pamamahagi ng mahihina at malalakas upang matukoy kung saan sila dapat tumakas. Ang mas malakas na mga hayop ay karaniwang palaging nasa panloob na mga lugar ng anumang kagubatan. Kung mas mahina ang mga hayop, mas matagal silang mananatili sa labas. Sa taktikang ito, makakaalis na sila sa lugar na ito. Gayunpaman, kailangan muna nilang maghanap ng lugar kung saan sila ligtas bago iyon. Ang espiritual na sisidlan ay maaaring nawasak, ngunit ang matigas na panlabas na shell nito ay nakatiis pa rin sa isang tiyak na antas ng pag-atake. Hanggat hindi ito isang mapanganib na malakas na halimaw, maaari silang magtago sa loob para sa pansamantalang kanlungan kung may anumang panganib na dumating sa kanila. Gamit ang espiritual na sisidlan bilang isang pansamantalang kanlungan, maaari silang dahan-daang magsimulang mag-explore palabas. Huminga ng malalim si Grayson. Sa tingin ko laging may paraan. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang tunog ng galit na mga yapak ay naririnig. Hindi ito parang mga kuko ng fiend na tumatakbo sa lupa. Masasabi agad nilang tatlo ang pagkakaiba. Nang marinig nila ang mga yabag, agad silang lumingon sa direksyon ngunit hindi sila nang ahas gumalaw. Hindi nila iniwan ang sisidlan ng espiritu. Hindi nila alam kung kaibigan o kalaban ang mga yapak. Ang puso ng isang tao ay kadalasang mas komplikado kaysa sa isang hayop, kaya't ang tatlo ay kailangang maging handa sa lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang isang puting figure na papunta sa kanila mula sa pinakahilagang direksyon. Para siyang nadadapa habang tumatakbo. Parang may tumatakbo para sa buhay niya. Ang taong ito ay nakasuot ng puting damit na may mga luha sa mga ito na tila ginawa ng mga sanga ng puno. Sa puntong iyon, tila isang basag-basag na tela lamang ang nakatikip sa kanyang katawan. Ang taong iyon ay tila nagtamo rin ng maraming sugat sa kanyang buong katawan. May bahid ng dugo ang labi ng taong iyon, gayon din ang kawawang puting damit na suot niya. Hindi siya ganoon kabilis tumakbo at hiniblot pa niya ang mga sanga sa paligid niya bilang suporta habang tumatakbo. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang kaawa-awa. Ang eksena ay agad na nagdulot ng masalimuot na pag-iisip sa kanilang mga ulo. Dapat ay nasugatan na ang taong iyon, para hindi siya maging malaking banta sa kanila. Gayunpaman, halatang tumatakbo siya palayo, kaya nagtaka sila kung ano ang nasa likod niya. Sa pagkakataong iyon, biglang may napansin ang lalaking nakaputing damit. Una niyang nakita ang sisidlan bago niya napansin ang tatlo sa tabi nito. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa kanila habang sinabi niya sa huling lakas, "Iligtas mo ako." Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, bumagsak siya sa lupa pagkatapos gamitin ang huling lakas niya. Kumaibot ang gilid ng labi ni Rudy habang gulat na tumingin kina Grayson at Jackie. Ano ang dapat nating gawin? Dapat ba natin siyang iligtas? Umiling si Grayson. Hindi. Ang kanyang mga kaaway ay maaaring mainit sa kanyang mga landas ngayon. Kung ililigtas natin siya, iisipin ng mga kaaway niya na kakampi tayo. Hindi ba ito magdadala sa atin sa kanyang mga problema? Mas mabuti kung sarili nating negosyo ang iniisip natin. Kabanata 2480. Napaawang ang labi ni Jackie habang walang magawang nakatingin kay Grayson. Pinuri lang niya si Grayson dahil medyo matalino siya nang magpasya si Grayson na ipakita muli ang kanyang katangahan. Sa tingin mo ba magkakaroon ng anumang kalaban, hinahabol siya sa malalim na kagubatan na tulad nito? Medyo naiinip na sagot ni Jackie. Bago yan, bakit hindi mo tingnan ang mga sugat niya sa katawan? Ang mga iyon ay hindi armas inflicted. Dapat silang mga sugat mula sa mga kuko at ngipin ng mga hayop. Natigilan si Grayson sa sinabi ni Jackie. Agad niyang nilinggan ang mga sugat ng lalaking nakasuot ng puting damit. Oo nga, ang mga sugat ng lalaki ay parang mga ngipin ng hayop na dulot.
Bago pa malabanan ni Grayson ang ideya, idinagdag ni Jackie, ang taong ito ay dapat na hinabol ng mga hayop. Karaniwan, pinakamahusay na isipin ang sarili nating negosyo, ngunit iba ang sitwasyong ito. The fact that he's in here should mean na marunong siyang lumabas. Hindi ba kailangan natin ng gabay ngayon? Ang mga salita ni Jackie ay tumama sa kanila kung saan nila kailangan, na nagpapaalala sa kanila ng kanilang sitwasyon. Kung tutuusin, paano sila lalabas bago nila alam kung nasaan sila? Kahit nahimatay na ang lalaking nasa harapan nila, baka may alam siyang daan palabas dahil nakapasok siya. Dahil doon, hindi nagdalawang isip si Grayson na sumugod kaagad kasama si Rudy na malapit sa likuran. Nagmamadaling binuhat ng dalawa ang lalaki. Kakapasok pa lang ng mga paa ni Rudy sa sisidlan ng espiritu, may narinig na dagandong sa likuran nila. Agad na inilipat ni Jackie ang kanyang tingin at nakita ang isang napakalaking lobo na kasing laki ng dalawang tao. Nagliwanag ang buong katawan nito ng nagyelo, at walang awa itong tumatakbo sa kanila. Nakikita rin niya ang mga mantsa ng dugo sa bibig ng lobo, at may mga piraso ng tela din na dumaikit sa mga kuko nito. Kitang-kita sa isang sulyap na galing sila sa lalaking nakasuot ng puti. Oo nga naman, ang malas na lalaking iyon ay nakatagpo ng gutom na lobo, na naging dahilan upang siya ay nasa kanyang estado. Ang masamang lobo ay nagkaroon ng isang hindi matalas na paningin. Habang sumusugod ito, nakita na nito sina Rudy at Grayson na dinadala ang lalaki sa sisidlan ng espiritu. Ang gutom na lobo, biglang nagalit, tumangala sa langit at nagpakawala ng mahabang alulong, at nilingan ito ni Rudy. Ang isang sulyap na iyon ay halos mapaluhod si Rudy sa sahig sa takot. Isang frost wolf na may isang mata. Isa itong mature na one-eyed frost wolf. Napasinghap ng mariin si Jackie dito, ito ay tulad ng kanyang naisip. Ang balahibo na nakatagpo nila bago ito ay pagmamayari ng lobo na nasa unahan nila. Ang lobong ito ay nagmature na, at ang isang mature na isang mata na frost wolf ay nasa spring solidifying realm. Isa itong nilalang na kayang pumatay kay Rudy sa isang paghampas ng kuko nito. Nanggagalaiti pa rin sa galit, ang isang mata na frost wolf ay biglang tumakbo patungo sa kanila, ang bilis nito sa proseso. Ang bilis nito ay dumb-oval, walang planong bigyan sila ng pagkakataong makatakas. Gusto nitong patayin silang lahat. Tapos na tayo para. Tamang-tama para sa atin. Isang walang pag-asa na sigaw ang pinakawala ni Grayson. Kumunat ang noo ni Jackie. Inabot niya ang kamay niya at hinaila papasok si Rudy. Kumuha siya ng isang spirit crystal mula sa mustard seed habang inilagay niya ito sa hanay sa tabi ng pinto ng mabilis hanggat maaari. Agad na nag-activate ang array, at nagsimulang magsara ang pinto. Biglang nanlaki ang mga mata ng gutom na lobo nang makitang nagsasara ang pinto. Tila nagtataglay ng antas ng katalinuhan ang lobo, alam niyang mas mahirap na patayin sila kapag nakasara ang pinto. Ang isang mata na lobo ay nagsimulang tumaas muli ang bilis nito. Nagsimula pa nga itong maramdaman ni Jackie, malalang mamamatay tao ang bumabalot sa kanya. Ibinuko ng lobo ang dagwang mga panga nito at diretsyong sumugod sa kanila. Nakanganga sina Rudy at Grayson sa lobo na ilang metro lang ang layo mula sa sisidlan na may dilat na mga mata. Tumigil ang kanilang mga hininga nang sila ay nanlamig sa lugar, sa sobrang takot na hindi man lang sila makapanginig. Sa isang putok, ang isang mata na lobo ay humampa sa nakasarang pinto. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.